Hello! Para sa mga Year of the Dragon, ngayong 2024 Year of the Dragon, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. We'll be straightforward sa ating reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay na kailangan or marahil mahalagang marinig ng mga Year of the Dragon this year. Message. Year of the Dragon, para sa mga taong ito, anong may iwan natin para sa kanila? Year of the Dragon, mensaheng gabay. Okay. Seven of Swords, the Knight of Wands, the Hangman, the Knight of Pentacles. Okay, the Death card, this one is in reverse. Hindi kailangan katakutan. The Strength card is in reverse. Ito na naman tayo sa Untold Stories. Ba't hindi na naman natin ito naalis? Parang kailangan na naman. Guys, bagong-bago kasi yung ating tarot deck. So, ito na naman si Untold Story. Ano na nangyayari kay Moon? Mukhang kailangan natin talaga, actually, meron talagang umaangat ditong Untold or secrets. Kung kayo nakapakinig kanina, anong zodiac ba yun? Ayan, makakalimutin ng Moonchild. Pero marahil meron niyang dahilan. Merong dahilan kung bakit nag-up. Okay. Okay. Actually, the Moon. Umangat yan kanina Untold Story. Kung hindi ako nagkakamali. Medyo na ano ang Moonchild dito. Ano? Okay. Taon nyo ito, Year of the Dragon. But at the same time, parang, kasi parang tamang-tama talaga na andito yung highs or lows. Pwede kayong, dalawa lang to eh, pwedeng mag-init kayo. I mean, di ba kapag nag-iinit tayo, dyan tayo nagpo-push, Knight of Wands, Knight of Pentacles, push kung push, laban kung laban, goal-getter yung nakikita ko rito na palaban, na the dragon. But at the same time, okay, umaangat yung kalakasan, but at the same time, ano yun, Moonchild, andito rin, minsan ang hirap iwanan ng ilang messages, pasensya na po. Hinuhugutan ko ng ano na hindi kailangan laliman. Highs or lows, kahinaan at kalakasan po para sa mga Year of the Dragon. The Death card, the Ten of Swords reverse ay narito. Okay. The Strength card. So maybe this is an indication na yes, susundin nyo na, gagawin nyo na. Yung mga gusto nyo pang marating, pupuntahan nyo na. Yung mga desisyon na napurnada nyo na hindi nyo nabigyan ng pag-aksyon, this time, maaring maging buo ang yung loob na gawin na yan, push na yan, sabi ko nga, ilaban. Andito yung pagiging productive nyo this year, na ang ganda, kasi nga, andito pa rin, patuloy yung blessing of work. So, kapag may work, magandang flow ng money. Papunta kayo doon sa income, sa budget, sa sweldo. Hindi mababaliwala ngayong taon the dragon, yung patuloy yung iniiwanan ng efforts, ng diskarte, ng tiyaga. Gaano man minsan parang naiinip or mainip ang ilan, hindi po mababaliwala. Eto, dito tayo. Kasi syempre manlalaban kayo, magpo-push, dito meron pong tendency lang na kayo'y syempre pa napaka-normal, mapanghinaan ng enerhiya. It could be physically, mentally. Maring hindi nyo mapo na to eh. So, napaka-importante ngayong taon the dragon na papakiramdaman nyo ang inyong power, ang inyong energy. Listen to your body. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Again, physically, mentally, or even spiritually, minsan, hindi na kayo masyadong na-attach or attached doon sa inyong faith,
So, yung connection na meron kayo sa kanya, napakahalaga, nalaliman, or bigyan nyo ng panahon ngayong taon. Physically, sa inyong mga sarili, more self-care, self-love, more rest, more sleep. Kasi nga po, andito yung pag-init ng energy, ng inyong kalakasan. Bubuga kayo ng apoy ngayon. Na, minsan, di ba kapag meron tayong goal, ready kayo, andito ang energy, baka sandali lang, baka physically, ay hindi ka na pala okay. The strength card, this one is in reverse po. Okay? So, papaangatin mo rin dito yung ikaw. Okay? Kasi meron tayo dito nakikitang ilang changes, pagbabago, physically, emotionally. Meron ditong pagta-transform. At ito ay isang proseso na kailangan yung pagkatiwalaan. Maaaring hindi ito maging madali para sa ilan, pero ulitin ko, hindi kailangan laliman. Susundin nyo dito ng higit ang inyong puso. Okay? Follow your heart, trust your intuition, listen to your body kung anong sinasabi niyan. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong ma-pressure sa buhay. Balance is the key. Na hindi madali. Kasi hindi naman tayo perfect. Andyan yung ilang imbalances ng life. Yun lang. Actually, personal transformation to. So, ito, tulungan lang sa part na yun na hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Okay? Kasi yes, kayo yung, year nyo to. Year of the Dragon. Ready kayo to go. Sabi ko nga, higit kayong mag-iinit. Your career will be on fire, to be honest. Hindi posible na merong something result. Promotion, may pag-level up sa posisyon, napakagandang posibilidad pagdating sa buhay karera. Trabaho. Maging ano pa man yan. Gaano man yan kalaki kaliit, sa realidad po magkakaiba tayo ng hinaharap. Pero merong improvement. Okay? Yun lang. Sana, huwag niyong kakalimutan yung ilang sektor ng buhay. Lalo na yung ikaw. Okay? Okay. Or, if this is about money, parang ang dami kong gustong sabihin para sa mga The Dragon. Lalo pa kung mag-apply yung magagandang possibility, merong, ayan, mula sa inyong mga hard-earned income ito, pinaghirapan, yung diskarte. Ulitin ko, hindi nababali, wala, may something positive, financial success, guys. Pero baka dito mag-apply yun, the death card, baka, yes, meron, pero, bigla na lang din kayong manghina, kasi, hindi nyo iniwanan ng tamang responsibility kung paano nyo pangahawakan ang inyong money. So, yes, follow your heart, but always take your brain with you. I-apply na rin natin yan sa buhay relasyon. Huwag niyong kakalimutan na yung kayo rin, okay? I-consider nyo rin yung love na pwede niyong may offer sa inyong mga sarili. Kasi kapag ganito yung goal nyo, umangat dito yung pagmamahal din. Pagmamahal sa passion, ayan, sa buhay career, or sa ilang tao sa inyong paligid. Yung pinaghuhugutan nyo ng inspirasyon. Pero sana more on you. It's all about you, the Dragon, ngayong taon. More on self-care, self-love. Lalo pa po kung meron talaga kayong ngayon pa lang, ay iniinda, physically, mentally, napakahalaga na bigyan nyo ng prioridad ang inyong mga sarili. Kasi kung gagawin nyo yan, definitely may healing. May ilang personal, again, transformation, transitions, kung saan higit kayong lalakas. Okay? Higit kayong may strengthen. May pagkakaroon ng tibay at lakas. Yung pundasyon na pwede nyong magawa ngayon, maganda ang hinaharap o yung magiging resulta. I-claim na natin yan, pero, ayun tayo, puro tayo sa pero na sana. Kasi sabi nga nila, paano natin ipopush yung mga gusto nating marating kung yung ikaw kinakalimutan mo. Okay? Paano mo mailalaban pa yan ng todo kung ikaw pagod na pala? So, best year po ito to prioritize yourself din.
magpaspa, ayan, magpaganda, deserve na deserve. Okay, huwag mong kalimutan ng ikaw. This year, pangatin yung strength, mag-recharge ng yung energy, lalo na sa mga panahon na alam mong kailangan. Papakinggan mo lang ang iyong sarili, ang iyong katawan. Ngayong taon para sa inyo, Year of the Dragon.